Magandang araw po sa inyong lahat. Meron po akong natatanggap ng mga komento at yung iba sa kanila ay mga pro-BBM supporters na nagpapahiwatig ng pagkadismaya sa desisyon ni President Bongbong Marcos na huwag ma-impeach si Sara Duterte. Well, yan po ang una nating narinig sa kanya nung nagbigay siya ng suhestyon o request sa mga mambabatas na huwag ituloy ang impeachment dahil ito ay makakasagabal sa daloy ng trabaho ng gobyerno. So ano ang nangyari? Sinakyan ng INC. Well, ito po ay sariling opinion ko lang. Para sa akin, pero marami din po akong nababasang mga komento na talagang yon ang pakay ng INC. Yung bang sa tingin ko lang sinakyan ng INC yung pahayag ni President Bongbong Marcos na huwag i-impeach si Sara Duterte. Sinakyan nila yung pahayag ni President Bongbong Marcos at nagkunwaring sinusuportahan nila yung pahayag ni President Bongbong. Bakit? Again, para lang po sa akin sa tingin ko, kaya sila nagpakita ng suporta kuno kay President Bongbong Marcos ay para wag magbago ang isip ni President Bongbong Marcos na wag ipa-impeach si Sara Duterte. Kaya lang nagkamali sila dahil dun sa mga speeches ng mga nagsalita, lalo na dun sa speech ni Marcoleta na talagang binabatikos niya ang ating gobyerno. So, yung peace rally na haluan ng politika, so naging political rally. At nalaman ni President Bongbong Marcos ang totoong pakay ng INC. Kaya nga, nung naglabas ng statement si Juan Ponce Enrile, kumambyo si President Bongbong Marcos at sinabi niyang tama si Juan Ponce Enrile. So anong ibig sabihin nun? Pumapabor na siya sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya lang, hindi muna ngayon, hindi pa napapanahon. Bakit? Dahil alam ni President Bongbong Marcos na gagahulin na sa panahon dahil malapit na ang eleksyon. At alam ni President Bongbong Marcos makalagpas man sa Kamara yung impeachment case at umabot sa Senado, malamang sa malamang ito ay haharangin ng mga pro-Duterte senators. So ano mangyayari? Mababaliwala yung impeachment case. And again, para lang po sa akin, sa tingin ko, sinang-ayunan ni President Bongbong Marcos yung rally ng INC para malaman niya kung saan nakakiling ang INC. Nagkamali ba siya? Hindi. Dahil nalaman natin na kahit na pagpilitan ng INC na non-political yung kanilang rally, bakit iba ang tingin ng mas nakararaming Pilipino? Kung ang akala ng INC ay mapapaniwala nila ang mga miyembro nila, well, yes, mga miyembro nila. Miyembro nila yan Hindi ba sa mga t-shirts nila nakalagay, obey but never complain? So wala silang choice kundi ang sundin kung ano ang utos ng nakakataas sa kanila. Yung mga hindi INC, yung nakita ang totoong motibo ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga dito sa pahayag ni JPE kanina, INC rally, a move to discourage Marcos from duty. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile on Sunday said that last week's Iglesia ni Cristo rally was a form of political pressure aimed at discouraging the executive branch of government led by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. from fulfilling his constitutional duties. Sabi ni Enrile, there is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly. Totoo naman yan, nakita naman natin, peaceful. Kahit na may mga nagsalita dyan against the government, overall, peaceful. Dahil hindi naman po natuloy yung inaasahan ng mga DDS na susugod ng Malacanang o sa EDSA yung mga miyembro ng INC para daw pabagsakin si President Bongbong Marcos. Pero sabi ni Enrile, but were there grievances to be redressed? Pardon me for my impression. To me, there was none. Para sa akin, sabi ni Enrile, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government from performing a constitutional duty. This was evident
from the speeches delivered in that rally. Kinlaro pa ni Enrile that he was not against the INC's National Rally for Peace, acknowledging that everyone has the right to peacefully assemble and petition the government. Although the INC maintained that the rally, attended by an estimated 1.8 million people nationwide to support Marcos's rejection of impeachment moves against Vice President Sara Duterte, was not political. Sino kaya niloloko ng INC na to? Kitang-kita na ng buong Pilipinas. Paano hindi magiging political dyan? Si Marcoleta pala ang nagsalita. Kitang-kita na may halong politika. Tapos ipagpipilitan ninyo na hindi political? Dahil nasabi nga ni President Bongbong that he would not support any impeachment efforts against Duterte, stating it would not benefit Filipinos. Sa tingin ninyo, yan talaga ang ibig sabihin ni President Bongbong Marcos? Sa tingin ninyo, totoo yung sinabi niya na it would not benefit Filipinos, yung impeachment na yan? Sabi pa rito, pagkatapos ng rally, Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed that the President's stance remained unchanged. Again, para sa akin, opinion ko lang, siyempre, sasakyan ni President Bongbong Marcos yan na hindi nagbabago yung kanyang pahayag na huwag i-impeach si Sara Duterte. Yan ay pagkatapos ng rally. Pero matapos seriously consider ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 at matapos maglabas ng pahayag si Juan Ponce Enrile, ano na ngayon ang isip ni President Bongbong Marcos? Kung si Vice President Sara Duterte ay sinabi niyang that she is seriously considering to run for 2028, ang sabi naman ni President Bongbong Marcos, he is seriously considering yung mga sinabi ni Juan Ponce Enrile. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, President Ferdinand R. Marcos Jr. is open to the opinions of his cabinet, including Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile when it comes to the impeachment of a public official. Bersamin said, Marcos is still not in favor of Duterte's impeachment but seriously considers Enrile's stance. So sa pahayag na ito ni President Bongbong Marcos, ano ang iisipin natin? Na pumapayag siya sa impeachment ni Sara Duterte pero wag muna ngayon. Dahil para sa akin, ang mga dahilan ng presidente ay hindi matututukan ng gusto yan dahil papalapit ang eleksyon, pero mas mabigat yung dahilan na maraming pro-Duterte na senador. At siguradong pagdating sa Senado ng complaint, ibabasura lang yan ng mga senador na pro-Duterte. Nasayang lang ang lahat. So nung sinabi niyang wag muna ngayon, pwedeng ibig niyang sabihin, palagpasin natin ang May midterm elections at pag na-wipe out na yung mga pro-Duterte senators, mas malaki ang tsansa na wala nang haharang dito. Kaya nga hindi ba, if you came across the statement of Senator Bato de la Rosa nung sinabi niyang na dapat iboto sila ni Bongo sa Senado para may humarang sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Diretsang sinabi ni Bato de la Rosa yan. So ano ang magiging laban ng impeachment case ni Sara Duterte sa Senado kung nandiyan pa nakaupo ang mga pro-Duterte allies? So, sabi ng iba, bakit nung una sinabi ni President Bongbong Marcos na ayaw niyang ma-impeach? Tapos ngayon, magbabago siya ng isip at sasabihin, I am seriously considering. So, ang sabi na naman ng mga DDS, wala daw isang salita si Bongbong Marcos. Dahil nung una sinabi niya, huwag i-impeach si Sara Duterte. Tapos ngayon, sasabihin niya na tama si Juan Ponce Enrile and I am seriously considering yung pahayag ni JPE but not now. Hindi muna ngayon. So, may pag-asang matuloy. Bakit ganun ang statement niya? Kung titingnan natin ang nangyayari sa mundo ng politika, meron pong psychological warfare na nagaganap. Labanan ng isip, labanan ng plano.
Alangan naman ipahayag ni President Bongbong Marcos lahat ng kanyang bala. Alangan naman na that the President will bear his plans sa harap ng mga kalaban. Di nalaman nila kung ano ang plano ni President Bongbong Marcos. Matalino po ang ating presidente. Kaya nga hindi nila mapabagsak si President Bongbong Marcos hanggang ngayon. Pinagplanuhan na nila bago pa man maupo si Bongbong Marcos bilang presidente ang mga hakbangin nila para mapabagsak si Bongbong Marcos bilang presidente. Nagtagumpay ba sila? Hanggang ngayon yan mula nung naupo si President Bongbong Marcos. Bakit? Matalino po ang ating presidente at marunong siyang makilaro kung ano ang tugtugin ng kalaban, marunong makisayaw si Bongbong Marcos. Pero hindi ibig sabihin na madali siyang masway ng mga kalaban. So kahit na sinasabi ng mga DDS ngayon na wala daw isang salita si Bongbong Marcos dahil nung una sabi niya ayaw niyang pa-impeach si Sara Duterte, tapos ngayon sasabihin niya na tama si Juan Ponce Enrile, that the President is seriously considering yung mga sinabi ni JPE. O sino ngayon ang nataranta? Di yung kabilang kampo. Dahil nung una, akala nila ayaw ipa-impeach ni President Bongbong Marcos si Sara Duterte. Gumawa pa sila ng rally-rally, no? Para kunwari suportahan si President Bongbong Marcos. Para wag magbago ng isipan si President Bongbong Marcos at wag ipa-impeach. Ngayon, biglang sinabi ni President Bongbong Marcos na Juan Ponce Enrile is right and I am seriously considering kung ano ang sinabi ni JPE. Napabor ako sa impeachment ni Sara Duterte, wag lang ngayon. Di nataranta sila. Sasabihin naman nila, walang isang salita si Bongbong Marcos. Yan po ang utak ng ating presidente. Hindi niya ilalahad lahat ng kanyang plano. Ngayon, hintayin natin matapos ang eleksyon para wala nang maging hadlang sa impeachment. Dahil totoo naman yan, alam po natin lahat yan kung ilan ang mga pro-Duterte na mga senador. At alam ng nakararami dyan na kapag umabot yung impeachment complaint sa Senado, maibabasura lang po yan at nababaliwala lahat ng efforts ng mga nag-file ng impeachment. So doon po sa mga sumasama ang loob kay President Bongbong Marcos, bakit wala siyang ginagawa at parang tinututulan pa ang impeachment ni Sara Duterte, magtiwala po tayo sa talino ng ating presidente. Isipin po ninyo, kung mahina or weak leader ang presidente natin, hindi siya aabot ng 3 taon. At siguradong matatapos ni President Bongbong Marcos ang 6 na taon. Again, lahat po ng aking sinabi rito ay sariling opinion ko lang. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te admina.